I could be your air or not, take you far away until we're lost. Fly over the sea like an albatross, leave it all behind. Good afternoon po. Hey, Maria. Hello, hello. Okay, so mag-start po tayo at exactly 1 p.m. Kahit 15,000 pa lang tayo. Ayan, so para hindi po masayang yung ating oras. So, yung mga papasok, okay, so kung ano po yung madat na nila. And anyway, this is a recorded webinar. Mapapanood naman po in replay. Okay? So, seconds na lang. Mag-start tayo. We will start with a prayer. Okay. May gusto po ba mag-lead ng ating opening prayer? Ano naman ako sa prayer. Wait, meron naman akong hinanda. Asan naman siya? Okay. So, grab your water and pen and notebooks or yung inyong laptop, PC para sa ating learnings for today. Okay, ayan, 1 o'clock na po. So, let's start with the opening prayer. Okay. So, let's feel the presence of the Lord and bow our heads. Dear Heavenly Father, as we gather today in this virtual space, we invite your presence to be with us. Bless this webinar and all those who participate in it. Grant us wisdom and understanding as we share and receive knowledge. Guide the speaker with clarity of thought and eloquence in their words. May their insights be a source of inspiration and enlightenment to all those who listen. Help us to approach this time with open hearts and minds, ready to learn and grow. Lord, we ask your guidance in overcoming any technical challenges that may arise. May the technology work seamlessly, allowing us to connect and communicate effectively. We pray for a spirit of unity and cooperation among all participants. Let respect and kindness prevail in our interactions. May this webinar be a platform for collaboration, fostering positive relationships, and shared learnings. Grant us the strength to overcome any anxieties or nervousness, replacing them with confidence and sense of purpose. Help us to embrace the opportunities for growth and development that this webinar presents. Lastly, we give thanks for all the gift of technology that enables us to come together despite the physical distances. We entrust this webinar to your care, and we place our intentions and efforts in your loving hands. In your name we pray. Amen. Amen. Okay. So, good afternoon once again. Thank you very much po sa pag-attend ng ating webinar for today. And let me share my screen. Okay. So, excited na po ba lahat? Learning a new phase of QuickBooks. Okay. Saan na ba ako magpo-present? Nakalimutan ko na. Ayan. Present. Full and present. Ay, teka. Nakikita na ba? Hindi pa. Wait lang po. Ako ba siya? Kalimutan ko na share. Okay. Ito pala. Copy link. Okay. Present. Ay, mag-share muna ako dito pala. Talaga naman, nakalimutan ko na. Ito. Ayan. Share.
Yan, nakikita niyo na po yung aking screen. Yes po. Yes po. Ayan, thank you. So, present. Oops, bakit nandyan na ako sa dulo? Wait lang. Wait lang po. Sabi ko na eh. Nataranta. Na-excite. Nandun na ako sa dulo. Okay. So, ito po. Share. Ano ito po? Ayan. Mahirap talaga pag-live. Ayan po. Nakikita niyo na po uli ang aking screen. Yes po. Ayan. Thank Ay, you. hindi pa po. Ay, hindi pa. Wait. Yan, okay na po. Okay na po. Okay. Present. Ayan. Okay na po? Nakikita niyo na? Yes po. Yes po. Okay. Yes po, TL. Okay. Thank you po. So, welcome po sa ating PBSA booster training to level up the key to promoting members growth. Okay, so ayan yung ating team for the level 3 and 4 to promoting members growth. Ayan. So, this is booster room number 1. Okay, QuickBooks Online. Okay, yung schedule po ng ating webinar is from February 5 ngayon up to March 8. So covering all booster rooms from 1 to 4. Okay, so this is booster room 1 for QuickBooks Online. So every Monday po tayo at 1 p.m. Okay, so mark your calendars every Monday at 1 p.m. Okay, so next. All right, so magpapakilala po uli ako. I'm your instructor for QuickBooks Online, Annalyn Ineria. I'm a professional bookkeeper with over 2 decades of experience and expertise in a variety of accounting operations and procedures. I'm also an entrepreneur, a rental property business owner. I have 3 years as a remote bookkeeper serving global and local clients, a QBO and Zero Pro Advisor certified. Okay, so ayan po ako. Yan. Alright, so as usual, meron po tayong general rules, okay, sa ating webinar. Yun nga po, we will start on time, okay, and we will end on time. Right? Now, next, yung webinar po natin is a discussion type of webinar. So, meaning magkakaroon tayo po ng interactive webinar. Okay, so yung more on interaction. Since this is level 3 and 4, so level up na po tayo. Kumbaga, kung nag-aaral tayo, nakagraduate na tayo ng senior high school, ganyan. So, college na, di ba? Pag sa college, hindi na lahat yung instructor ang nagsasalita. So, kailangan po talagang may interaction na tayo. Okay? And pa-stay muted po if you're not speaking para hindi po tayo sabay-sabay nagsasalita. Okay? So, I want a volunteer pagka may tatanong ako para kasi this level is talagang ano na to kumbaga may experience na kayo sa QuickBooks, hindi na natin itatakal yung dati nating ginawa, okay, yung inaral natin kasi alam na natin how to navigate QuickBooks, yung basic navigation ng QuickBooks. Nalaman na natin yan for level 1 and 2. Okay, so ibang level na tayo ngayon. Kaya magkakaroon po tayo ng interaction. Okay, next. Meron po tayong questions and answer at the end of the discussion. Okay, so we have at least 15 minutes discussion. Pagka may questions pa po na hindi na
answer sa webinar natin for today, meron naman po tayong Discord. Okay? So, sa Discord po tayo mag-question, mag-clarify kung meron pang unclarified topics. Okay? May gusto pa kayong i-expound, okay, sa Discord po. Okay, next. Ay hindi pa pala ako nakagawa ng Miss Fritz. Yung attendance po pala. Suyo na lang. Sige po, ma'am. Sige po, Instructor Annalyn. Okay, thank you po. Ayan. So, mag-start tayo po with a quiz. Okay? So, ready po ba kayo sa ating quiz for today? Hello? Wait. Teka, hindi ko kasi nakikita yung May comments. quiz pala, TL. May quiz pala tayo. Parang hindi ako ready. Ayan. Okay lang po kasi kumbaga para ma-test po natin kung talagang expert na tayo sa basic navigations ng QuickBooks. Yung quiz naman po is regarding dun sa previous learnings natin. Ano po? Wait lang kasi hindi ko makita yung aking chat. Yan. Nakikita ko pa. Ayan. Alright. So, let's start. Paano ba? Wait lang. Stop share ko muna. Yan. Okay. So, ang ating quiz. Yan. Ano lang naman po to? Mabilis lang. Konti lang po itong ating quiz. Okay? So, ikakopy ko lang. Yan. I-share ko po dito sa chat box. Let me know kung na-access nyo na po. Yan. Nakikita nyo na po ba? Nasa chat box po. Sinend ko po yung link. Yes po, TL. Yan. Thank you. So, pasok lang po. Hindi ko makita yung link. Nag-join na po kayo? Mag-join na po kayo. Yes po. Kailangan po ng code. Ano po? Nakalagay po enter a join code. Wait. Kasi nandito na ako sa June. Okay. Ito. Try ko nga po ito. Ito nga po. Paki-check. Pareho ba sila? Ay, ang isa. Yan. Ay, nakapasok na si Miss Beverly Lisa. Yan. Sige po, join lang po kayo para sabay-sabay tayong mag-exam. Mabilis lang po ito. 10 items lang. Go, go, go. Sige po. We have 43. 43 participants. So, go lang po. Outside. Yung makakapag. Yan. May habol pa po ba? Only 7 participants. Coach, wala kaming code. Nasa chat box po. Papasok lang po kayo. Join lang po. Yung second link, may binigay po akong second link. Nakapasok na po yung iba without a code. Wait lang, TL. Lumabas eh. Yan. May 10 participants na po. Yan.
Okay. Po, kahit kalahati, 44 tayo, 20, may 14 participants na po. May habol pa po ba? Baka yung iba nasa work, hindi pwedeng mag-participate. Okay? So, okay na po ba? Wala nang hahabol. Start ko na po yung ating quiz. Okay, so 15 na tayo. Alright, so ready na po? Okay, start na po tayo Okay, here we go.
Dan po TL. Wait lang natin iba. Kaso nakakatawa. Pasang-awa. Para enjoy niyo yung ating quiz. Oo nga po. Na-refresh. Oo nga po. Sabi ko, oo nga. Yan. So, and for mga participants, ayan. Okay. First honor natin, si TL Cyril. Ayan. Ito lang naman po ito, refresher. Konting refresher lang. Okay, bago tayo mag-level 1. Level 3 and 4. Okay. Ayan. May mahabol pa, oh. Mahabol si Phoebe. Okay. Okay. So, end na po natin, Alright. So, yung mga mahabol. Okay. Next time na lang po. Okay. Medyo 190 na. Alright. So, thank you very much po. Congratulations kay TL Cyril. Okay. Okay. Oops. End na natin. Ayan. Okay. First and second. Yan. Mr. Cyril, Miss Cyril and Honey. And then John Christine. Congratulations po. Okay, now let's go back to sa ating presentation. Okay, so yan. Okay, so for week 1, this is for clean up. Okay, so hindi ko muna i-show yung for week yung the rest of the weeks na itatackle natin. Baka mabigla po tayo. Okay? And now, ito po yung mga topics na i-discuss natin for week 1 for today. So, we have a clean up and catch up actually yan. Okay? Now, let's start with the first topic, how to diagnose clients' books. Okay, we have the overview and yung financial statements. Next, yung PayPal reconciliation. We have common PayPal errors and solutions. How to reconcile PayPal and of course, yung undeposited funds, common causes, and how to resolve. Okay, next. Okay. How to diagnose clients' books. Okay, so we have an overview of how to diagnose clients' books. Okay, so assess various aspects of the software to ensure its proper setup, functionality, and accurate representation of your financial data. Okay, so yung sa overview, makikita po natin dyan, kung ano na yung financial status ng libro ni client. So just merely looking at the overview, pag pumasok po tayo sa QuickBooks niya, dun pa lang sa overview niya, may mga makikita na tayong na dapat i-clean up. Okay, so hanggang kailan siya na bank recon, ano yung mga negative accounts niya, dun po natin makikita. So, sa overview pa lang. Okay? So, let's say, may discovery call ka, nag-share si client, shinare niya yung libro niya, kahit i-guide mo siya na dalhin ka niya dun sa overview, makikita mo na, kahit wala ka pang access, mag-grasp mo na kung ano yung mga dapat mong i-clean up doon sa books niya. Okay? Next po. Okay. So these are the list of elements to diagnose. So una-una is yung company information. Makikita natin yan para at least alam natin. Once na binigyan na po tayo ng access, no? So ito yung mga dapat nating i-check. Okay? Yung chart of accounts. Okay? So, tama po ba yung mga charts
yung mga accounts na nandun sa chart of accounts, tailored ba siya para dun sa business na yon? Baka may mga accounts na pang-ecom, nasa real estate ka. So, hindi po siya dapat na may mga accounts na ganon. Okay? So, iti-tailor lang po natin siya kung ano yung industry nung client natin. So, the rest, i-clean up mo rin. So, yung mga hindi kailangan kasi magte-take pa ng space yon. Kasi sa QuickBooks, kinakount po yung accounts hanggang 250. Okay? So, pag sumobrang dami na doon, hindi ka na makapag-add. Okay? So, or magsa-subscribe ka ng mas mataas na subscription. Next, yung bank and credit card connections. So, dapat po nakakonect, especially for business accounts. Okay? So, business accounts lang po ang dapat nakakonect kay QuickBooks. So, magulo po kasi pagka pati si personal account na ginagamit ni client for business, tapos minimix niya. So, as much as possible, yung ating business accounts lang ang nakakonect. Okay? So, kung meron siyang ginamit from personal accounts, journal entry na lang po. Okay? So, financial settings of the company, ano ba yung ginagamit niya? Accrual ba or cash basis? So, dapat na-check natin yan. Yung users permission, okay? Especially pag tayo yung mag-clean up, ang hingin po natin is yung accountant access para lahat po maki-clean up natin. Okay? Okay, so yung users, kung may mga hindi na po active na users, pwede na rin natin i-inactivate. Okay, so yung products and services, kung merong products and services na nandoon, na nasa QuickBooks ginagamit, so i-check po natin yan. Pero kung may third-party app, okay lang siya, hindi na natin kailangan ito, yung dun sa products and services, yung third-party app na ang magbabato sa atin. Okay? Yes, yung tax settings, kailangan po ba ng tax settings? May mga invoices kasi na nandun na yung mga tax settings. Doon din po. Actually, sila naman ang naglalagay niyan, okay? Sa mga invoices nila. Okay? Para ma-file ng tama yung kanilang taxes. Next, customer and vendor information. Okay? Ito, not much naman kasi sila din ang gumagawa niyan. Okay? Next, open invoices and bills. So, yung mga unpaid invoices and bills, dapat na-check natin. So, dapat nakamatch po yung, kumbaga, magre-recon tayo ng invoices and bills, yung AR and AP natin. Okay? Para maging tama po kung ano yung ire-report natin sa FS. Next, syempre, before doing the cleanup, okay, bago tayo change ng mga accounts ng mga categorization sa QuickBooks, kailangan po laging naka-reconcile muna. Okay? Ito po yung una natin gagawin. Hanapin muna yung bank statement, mag-reconcile, okay? Para ma-check natin na lahat ng kini-clean up natin is a valid transactions. So kung may mga manual entries po dyan, so kailangan natin pong i-clean up. Next, yung reports, kailangan ma-check din natin yung mga reports. Okay, so kasi ito para makita natin talaga yung financial health ng company. Okay, so isa pa is yung undeposited funds kasi minsan lumolobo po talaga yung undeposited funds. So kailangan natin yung i-check. Transaction categories. Okay, payroll if applicable, and integration with third-party apps. Next po. Okay, so let's go to financial statements. Conducting a thorough review and the diagnosis of financial statements helps to identify and correct errors, discrepancies, and inaccuracies in your accounting records. All right,
So, yun sa financial statements, doon naman po i-check natin yung mga abnormal balances ng accounts. So, let's say yung AR mo naka-negative, ano ba yung normal balance niya? Diba? Dapat positive kasi nagkaroon ng overpayment yung customer. So, tama ba siyang may overpayment? So, i-check po natin yan. Okay? Or yung AP, nasa debit balance. So, dapat lahat po ng nature ng nasa financial statements natin, yung accounts niya, alam natin kung ano yung normal balance para ma-check natin. So, during diagnosing pa lang, nakikita na natin kung gaano kalaki yung scope ng cleanup na gagawin natin. Okay? So, ayan po yung isa doon. Alright? Next, bago tayo magtuloy, pakita ko muna yung, teka, mag-QuickBooks lang tayo para makita natin. Madami na to kasi. Ito. Ito tayo sa, yan, ito yung dati. Ito yung dati nating ginawa for level 1 and 2. Okay. So, dito pa lang, sa overview, sa dashboard, makikita nyo na yan. Okay. Asan si overview? Ayan. Ayan. So, dito pa lang, bakit hindi siya nag-show? Puntahan natin, si ano na lang. Change ako ito. Asan ba si? Wait lang po Asan na ba pupunta kayo? Wait. Ano ko to? Ay, yung si sample company. Saan ko ba ilalagay si sample company? Ito pala. Switch. Ito, si sample company. Ayan. Kasi ito, maraming kaguluhan dito sa libro niya. So, madadiagnose na natin siya. Okay. Yan. Okay. Yung ating... Okay. Asan yung overview niya? Saan naman nabago na kasi? Okay. Overview. Okay. Okay. Anyway. Okay. Hindi ko makita yung kaya overview. Nasaan na ba yung overview nitong ano? Yan. Ito. Ayan. Overview. Okay. So, dito pa lang po, makikita na natin kung ano yung mga nasa overview niya. Yung mga negative. Yan. Parang iba ito. Okay. So, wait lang. Hindi ko makita. Meron kasi yung may mga accounts na dapat makita mo kung ano yung mga negative pa lang niya. Pero anyway, hindi ko mapakita. Hindi ko makita kung nasaan yung overview niya eh. Sa sales lang to eh.
Okay. Anyway, so i-check natin po, isa dun sa i-check natin is yung financial health niya, yung statements, bank statements. So, punta lang tayo sa reports. Saan na siya? Ito. No, kasi pwede pakita yun dun sa client. Kasi sa client ko nakikita ko, overview pa lang doon, makikita mo na siya. Makikita mo kung kailan yung hanggang kailan yung na bank recon niya, makikita mo doon kung ano yung mga negative items niya, kung ilan yung mga transactions na hindi pa na-add na nasa banking tab pa lang. So, ayun, kasi dito sa sample company hindi pala nakikita. Okay? So, anyway, i-check po natin yung profit and loss, okay? Yung mga hindi dapat negative dyan. So, dapat na-check po natin yung mga abnormal balances. Ayan. Check nyo kung kailan po kayo mag-clean up. Let's say, kailan pa ba ito? Kasi mukhang luma na to. 2020, let's say. Okay. Yan. So, i-check nyo po. Yan. Basta kung merong mga negative accounts dyan, na abnormal balances, pupuntahan nyo lang po yan para ma-diagnose nyo kung ano yung dapat. Let's say yung income niya naging positive, negative, ano nangyari? Or sa balance sheet. Okay? So, i-check nyo po yan para makita natin kung ano yung i-clean up natin. Pero kahit walang mga katulad nito, kahit wala siyang mga negative balances, abnormal balances, you have to check po, isa-isahin natin yung mga accounts na yan. Okay? So, para mas maging maayos yung clean up natin. Kasi pagka diniagnose lang natin na ganyan, nakita natin na wala, parang goods naman siya. Pero hindi po. Makikita natin yan once na pinuntahan natin yung each and in everyone na mga account niya. Okay? So, makikita po natin yan kung ano yung katulad nito. Diba? Kung ano yung mga negative na yan. So, tama bang nasa negative yan? May mga bill payment, deposit. Okay? So, baka may mga expenses na hindi dapat na nandyan. May mga manual entries. So, iti-check po natin yan. Okay? So, next, balik tayo. Okay. Yan. Next po, PayPal reconciliation. We have common PayPal errors and solutions. How to reconcile PayPal. Okay. We have a common PayPal errors. Ito, yung unang-unang error is duplicate income. Yung amounts received in PayPal bank are recorded as income and amounts in the bank account are entered as income also. So, nangyari, duplicate. Kasi di po ba ang ating PayPal is parang bank din siya. So, nagta-transfer ng accounts yan, ng funds sa bawat isa. Nagbabatuhan sila ng funds. So, pagka i-categorize natin dun sa isa na income, tapos kinabukasan nag-categorize na naman tayo sa kabilang account, tapos nakita natin galing to kay PayPal, income na naman. So, doble na po. So, dapat ang solution niyan is to check nyo po. Okay? I-check nyo ang bawat isa kung saan galing. So, ang solution natin is ito. So, delete duplicate income and reclassify income or apply to correct transactions, record transfers between PayPal and bank account. So meaning, once na nag-reconcile po tayo or nag-work tayo sa PayPal, dapat lagi po siyang dalawa kung saan siya ibinabato. Okay? Especially for mga transfer. Okay? So, yun po yung babantayan natin. So pagka income, i-check po natin na dapat doon sa PayPal, naka-income na siya. Okay? So, pagdating sa kabilang account, sa bank account,
dapat ima-match na lang natin siya. Kasi once na kinategorize na naman natin sa kabila, magkakaroon na ng duplicate account, duplicate entry. Okay? So, dapat yung isa, magkakategorize, yung isa magma-match lang po. Okay? So, for deposit, expense, and transfers, lagi pong ganon ang ating gagawin. Okay? Laging dalawa siya. Hindi pwedeng mag-work lang muna tayo sa isa. Okay? Later na yung isa. So, susundan po natin. Kasi once na ginawa po natin lahat muna sa sa PayPal Bank muna, malilito po tayo. Kasi baka mamaya dun sa kabila, hindi natin na i-match. Okay? So, hand in hand, dapat na nagbabatuhan tayo, nagpapalit tayo ng account natin from PayPal to the bank para masusundan na po natin. Kasi mag-accumulate po yung errors kapag hindi po natin ginawa yung matching ng bawat accounts, ng bawat bank account or yung PayPal account. Okay? So, lagi po silang magkatuwang para hindi po magulo. Okay? Next po. Ayan. Common PayPal errors. Ayan. So, duplicate expense and payments or purchases in bank and credit card recorded as expenses, and the same with PayPal bank account. Okay, so same with income, ganun din po yung gagawin natin. So yung solution, ganun din po yung ating gagawin. Okay, so clean up, yan din po, di-delete natin yung na-duplicate na accounts. Okay, next po. Ayan. So PayPal is not reconciled or no PayPal balance on the books. So don't know how PayPal works. Okay, so paano po ba nag-work ang PayPal? So anyone? Alam na po ba natin kung paano nag-work si PayPal? Ba? Katulad ng nasabi ko, di ba, na kailangan lagi natin siyang kasabay, yung bank, di ba? Kasi si PayPal, treated po siya as a bank account. So, malamang yan, kaya kailangan nagbabatuhan sila. So, kailangan lagi natin siyang chine-check. Okay? So, ayan. Okay, so yung cleanup solution natin, PayPal is treated as a bank account, so decide whether it makes sense to connect QBO and PayPal. So, lalo na pagka marami yung transactions kay PayPal, i-check nyo kung mas mapapabilis po ba yung inyong task or yung capacity ni QuickBooks to accept yung large files ni PayPal. If not, disconnect na lang and dun sa third-party app na tayo mag-reconcile. Okay? So, journal entry papunta kay PayPal, kay bank account. Okay? So, i-check po natin yan. Kasi pagka hindi po natin talaga nakita yung tamang workflow ni PayPal, talagang magugulo po. Okay? So, especially pag nakalink talaga siya, magulo po pagka hindi natin alam yung workflow. Okay? So, ayun po. Next. Okay, tapusin ko na itong slide para... Okay. So, undeposited funds naman po. Sa undeposited funds is a special account used to temporarily hold customer payments until they are deposited into your actual bank account. Okay? So, temporary lang siya. Kaya kailangan i-reverse natin yan. Okay? So, may tamang workflow po kasi talaga si invoicing. Okay? Next, yung common causes and how to resolve. Okay? So, here are the common causes of undeposited funds. We have unapplied customer payments. Yan. So, pagka hindi natin nabantayan yung undeposited funds, ito yung kini-create ni QuickBooks. Hindi naman po ito
entry na dapat nating i-journal entry. Okay? So workflow siya, kaya kailangan po nating sundan. Okay? Payments not matched to invoices. Okay? So may invoice ka, may payments kang na-receive, hindi mo naman minatch sa deposits. Okay? Kaya nakahang yung undeposited funds. Okay? May partial payments ka, okay? Pagka may partial payments, ibig sabihin, meron pa talagang matitirang collections para kay invoice na yon. So, magkakaroon pa rin ng undeposited funds. Next, mismatch dates. Okay? If you know how invoicing workflow, dapat alam nyo kung paano siya nagkakaroon ng mismatch dates. Okay? So next, failed bank synchronization. Okay? So sometimes nagkakaroon ng error pagka galing sa bank papunta dun sa QuickBooks natin. So hindi may iwasan yan. Kaya kailangan from time to time na-check natin. Okay? Bank reconciliation errors. So merong bank reconciliation error. Merong mga hindi dapat na nasa deposit or nasa receive payment, yung mga ganon. Okay, kaya nagkakaroon ng errors. Inherited issues from conversion. Halimbawa, nag-convert tayo from QuickBooks Desktop to QuickBooks Online. So, yung mga AR and AP niyan, minsan nagkakaproblema, especially pagka naka-AR. Kasi naka-journal entry. Kasi sa QuickBooks Desktop, meron siyang journal entry. So, pagka hindi niya kasi namamatch yung undeposited funds kapag gumagamit tayo ng journal entry. Nandyan, mababago yung kanyang amounts, pero yung as in matatanggal talaga yung undeposited funds, hindi siya matatanggal. Okay? So nandun pa rin siya. Okay? So yun kasi yung issue ng QuickBooks Desktop to online pagka nag-convert. Okay, old or stale transactions. So yung mga dati pang transactions na hindi naman clean up, so magkakaroon pa rin ng effect kasi itong undeposited funds, 'di ba, nasa balance sheet siya. Okay? So nasa balance sheet siya, kaya mag-accumulate kahit na na-file na yung taxes ni client, nandun pa rin siya, makikita pa rin natin siya. Kasi yung undeposited funds, hindi yan lumalabas sa accrual basis. Nasa nasa cash basis lang po siya. Okay? So, once na nag-report kayo ng accrual basis, hindi siya makikita. Hindi siya makikita doon. Okay? Pero pag tiningnan mo yung cash basis, nandun pa rin siya. Okay? So, yung solution, how to resolve issues of undeposited funds. Okay? So, i-review natin yung transactions. Babalikan po natin yung transactions natin para makita kung, kumbaga, yung point of origin ng issue, babalikan natin. Okay? So, previously, dun sa ating level 1 and 2, may mga nabanggit ako na how to resolve yung issues, di ba? So, dun po siya. Okay? Next, reconcile bank statements. Okay? So, dapat naka-reconcile. So, para lahat ng valid transactions lang yung ating i-clean up. Next, check for unapplied payments. So, yung mga hindi naka-apply na payments, okay, dapat i-match natin. Baka mamaya yung dapat sa customer A na i-match sa customer B, kasi same amount lang. So, hindi siya magkakaroon ng closing kasi na-match sa ibang invoice yung payment ng customer A. Ganon. And then, use yung report. Okay? So, sa reports din, makikita natin kung paano siya i-resolve. Okay? So, bubuksan mo
yung AR mo, yung AR details, okay? So, age receivables mo, check mo para makita mo, or yung age payable, so makikita mo dyan, okay? So, even dun sa report, makikita mo na merong nakalagay yan, undeposited funds. Okay, so click mo lang doon. So, kung saan madali sa inyo para makita yung issues, doon kayo pumunta. Next, pagka hindi talaga kaya, magtanong po. Huwag mahiyang magtanong. Okay? Yan. So, bilisan natin kasi 2 o'clock na. Ayan. Ay, mamaya na to. May assignment na tayo agad. Okay, so papasadahan ko lang po. Okay. Ano ba tayo? Right. Naiintindihan po ba so far? Okay. So, yung example natin, okay. So, punta tayo sa clean up ng ating PayPal. Okay. So, ito po. Nakikita po ba yung ating, yung aking Excel? Hindi po. Ay, hindi. Okay. Nasa assignment pa rin po. Okay. Wait lang. Maluhin lang siya. Okay. Ayan. Ito po, nakikita na po yung aking Excel. Yes po. Ayan. Okay, so nasa PayPal po tayo. Okay. Let's say binigyan po tayo ni client ng PayPal. Ito, na-convert ko na siya into CSV. Okay? So, para i-clean up siya, para i-reconcile natin siya sa QuickBooks. Okay? Meron din akong, wait lang po open ko lang. Ay, ito, si transaction. Yan. So, meron tayong dalawang account. Ito yung galing sa QuickBooks. Okay, so once na sinabi transaction report, galing na po ito sa QuickBooks. Okay? So, meron tayong QuickBooks Online na account from PayPal. Tapos, ito yung PayPal na statement. Okay? So, kailangan po i-match natin yung ating PayPal statement sa QuickBooks. Kailangan po kasi match siya. Okay? So, paano po natin gagawin ma-match yung ating QuickBooks? Okay? So, anyone po na gustong mag-try, paano natin siya i-match? Hello? Okay. So, i-match po natin siya dito, 'di ba? Yung balance niya. Okay? So, lahat ng nasa PayPal statement dapat pumasok kay QuickBooks. Okay? So, ito po, ayan. So, palaking ko lang. Okay. Nakikita po ba? Ayan. So, lahat ito, kailangan pumasok. Okay. So, ako po, ginagawa ko, kasi magiging matagal kapag inisa-isa natin siya. Okay. So, di ba, ayan. Iisa-isahin mo siyang i-match. Lalagyan mo ng color or lalagyan mo ng strike through. Okay. Ako, ginagawa ko, ina-arrange ko muna siya from, isusort ko siya. Okay. From there, makikita mo na kung ano yung mga differences nila. So, yun na lang yung ima-mark mo. Yun na lang yung kukulayan mo. So, isort mo muna siya para mas madali. Baka yung iba dyan, meron ding technique kung paano siya mapapabilis. Especially kasi pagka marami yung transactions, matagal siya pag iisa-isahin mo. Or gagawin mo weekly para mabilis. Pero kung in a day, marami rin siyang transactions, matagal pa rin.
Pero itong technique ko, ginagawa ko, sinusort ko muna siya. Okay? So, sort ko siya kung paano ko siya i-match dito sa QuickBooks. Okay? Isusort ko siya according sa net amount. Okay? So, kung anong gusto mo from smallest to largest. Okay? So, ayan na lang, smallest to largest. Okay? So, ganun din dito sa kabila. Okay? So, isusort mo rin siya. Okay? Isusort mo rin siya para magkapareho yung tinitingnan natin. Mas mabilis siyang makikita. Okay? So, data sort. Yan. Sort din natin siya dun sa amount. Sa K. Okay. Yan. IJ pala, J. Yan. Okay. Oops. Nasama yung heading. Wait lang. Ito. Yan. So, para mas mabilis, kasi yun yung nakita kong mabilis na paraan para mag-check. Kasi pagka maraming entries, matagal yung iisa-isahin natin siya. Okay? Let the Excel do it for you. So, paganahin natin yung mga formulas niya. Okay? Ayan. Hindi ko makita. Okay, so, ulitin natin. Data, sort, okay, so smallest to largest. Okay. Yan, transfer. Yan. Okay, so ito na daw yung smallest to largest niya. Okay, tanggalin natin yung taas para pareho sila. So, dito, yan. Okay. So, ayan. So, dito pa lang, di ba, ayan, no? So, pareho sila ng line, di ba? Okay. So, dito pa lang, meron na tayong, yan. Hindi match, di ba? Okay. So, ito, makikita na natin kaagad. Ayan. Ito kasi yung 950. Okay. So, wala siya dyan. Hindi natin makita. Okay. So, dito siya nag-start. Okay. So, ito. Okay na siya dito. So, gagawin natin, ifo-formula lang muna natin siya. Okay. So, minus dito. Okay. Yan. Okay. So, wala siyang discrepancy. I-copy lang natin siya. Hanggang saan. Okay. Yan. Okay. Yan. So, ibig sabihin may mga discrepancy. Hindi sila match dito. Okay. So, kung saan siya may match, ito oh. Okay. So, kasi may mga time na may hindi pumasok kay QuickBooks na nasa statements. Okay. So, pagka ganyan, ulitin mo lang yung formula mo para ma-match natin. Ayan. Okay. Oops. Mali yata. Okay. Ayan. Negative. Oops. Mali. Ito. Minus. Ito. Minus. Yan. Okay. So, copy mo lang. Hanggang sa mawala yung negative. 198. Okay. Kasi naka-insert siya, di ba? Insert siya dito. Okay. Wait lang, ha. 198. Ito muna. Minus ito. Yan. Oops. 9919. Diba? Yan o. Okay, 9919.
Okay. Kasi mas mabilis kapag pareho sila, okay, ng line. Pareho na sila ng line, 198. Kasi iisa-isahin natin po talaga ito para ma-match. Kaso lang, hahanap tayo ng paraan para mas mapapabilis yung ating work. Okay? Pero ito, dapat pareho na siya. Okay, pagka nag-zero out siya, ibig sabihin wala siyang discrepancy, pumasok siya. Pero ito, hindi pa rin natin ma-match. Okay? Kasi yung line dapat pareho sila. Kaya nagkakaroon ng negative kasi hindi sila pareho. Ayan, no? Kasi ito nasa line 5. Okay? Ito nasa line 6. Okay? So, ulitin lang natin. Okay, hanggang sa makita natin. Okay, negative 99. So, yung mga ganon, kasi para makita natin yung talagang zero out na siya. Ano po? Nagigets niyo yung point ko? Okay? Medyo mahaba lang kasi, di ba? Kailangan lang yung formula natin pareho siya. Okay? Kasi pagka hindi siya pareho sa line, hindi talaga siya magzi-zero out. Okay? Yan. Katulad nito. Pero magzi-zero out yan pagka nakita nyo na pag kinompare nyo, pareho siya sa line. Okay? Kasi ito hindi siya pareho. Okay? So baka may mga naisingit na line. Kasi pinag-practicean ko to kagabi. Okay. Ayan. Basta dito lang po, masusort out niyo yan. Okay? So kailangan po lahat ng pumasok or hindi siya nag-match, i-color nyo. Okay? Basta ang statement natin, yun yung should be. Okay? Siya yung should be na dapat i-add natin kay QuickBooks. So pagka meron tayong hindi nakitang hindi pumasok katulad nito, 'di ba? Wala siya dito. Kasi ito kaagad yung beginning ni PayPal, 'di ba? So ibig sabihin ito hindi pa siya kasama. Okay? So maaring sa next statement pa siya papasok kasi ito checking account. Okay? Galing siya sa checking account, meron siyang transfer from checking account yan. Yan. Okay? So ima-mark niyo lang yan ng lalagyan niyo lang ng color. Yan. So pagdating dito, wala siya, 'di ba? Kaya sa iisa-isahin natin 'yan. So mas matagal. Gamit lang po tayo ng formula hanggang makita natin yung errors. Okay? Kasi ito hindi natin ma-match dahil magkaiba. Okay, magkaiba yung line. Okay? So yung sa pivot kasi, iba rin yung gamit ng pivot. Okay? So, yung may mga ibang, tawag nito, ibang technique, okay lang yon. Basta kung saan natin makikitang magiging mabilis yung pag-reconcile ng QuickBooks, ng undeposited funds. No po? Okay. So, ganun lang po siya. Okay, hindi ko natatapusin to kasi mahaba pa. Basta kailangan match siya. Yung line niya by line, kailangan match. Okay? Kasi kung iisa-isahin ko pa to, tatagal tayo. Okay? So, dapat po lahat yan. Pero magsi-zero out yan. Magsi-zero out yan. Promise. Okay? Naintindihan po ba? Or magulo? Okay? So, next po. Yan. Basta kailangan lang complete yung pagma-match natin. Okay? Para makita natin kung ano yung ating PayPal statement sa ating account, sa ating QuickBooks. Ano po? Ayan. So, may clarification po ba? Sabi ko, interactive tayo para hindi lang ako nagsasalita Okay? Nandyan pa po ba kayo? Yes, TL. Okay. Thank you.
mamaya na itong assignment. Okay, so, ano pa ba? Nakikita pa ba yung screen ko? Okay. Naintindihan niyo po ba yung yung gusto kong sabihin kasi hindi ko na mai-clarify maigi kasi gagahulin tayo sa oras. 2 o'clock na. Ayun. Opo. Okay. Yes, yun po. Okay. I hope na na-gets niyo po. So pagka hindi po na-gets, may Discord pa po tayo. Okay? Message lang o kaya direct message lang sa akin. Okay? So sa PayPal, kailangan pati yung fees po niya nandun kasama sa QuickBooks natin. Kasi kasama yan sa statements ni PayPal. So dapat na ilalagay din po natin sa libro ni client doon sa QuickBooks niya. Okay. Ano pa? So, yung sa TL, may undeposited question. funds, regarding sa undeposited funds naman po, basta yung workflow lang, yung, excuse me, yung diniscuss ko before regarding sa workflow ng invoicing. So, susundan lang po natin talaga siya. Okay? So, maraming mga nasa trial sa sample company, may mga check natin na. Okay. Share ko ulit. Share. Diba? Okay. Nakikita po ba? Okay, si QuickBooks. Okay, nasa sample company po tayo. Okay. Check natin. Yes po. Yan. Kung meron siyang undeposited funds. Okay. Ayan po, di ba? Sabi ko, sa cash lang siya lumalabas. Kasi sa accrual, okay, so wala po tayong makikita. Ang makikita natin, AR. Okay. Yan. Ito. Nakikita din. Ito pala. Meron din. Okay, so sa cash, ayan. Ito po siya. So, pareho pala. Meron. Okay. Yan. So, may mga undeposited funds siya. Okay, so classic view. Yan, masanay kasi ako dito. Okay. Ayan yung undeposited funds niya. So, kailangan po kasi pagdating sa income, dapat kung invoice lang lahat, puro invoice kasi gumagamit siya ng invoicing sa QuickBooks. Pero kung meron siyang third-party app, hindi po lalabas itong undeposited funds. Okay? Kasi ika-categorize natin siya directly as income. Pero kung ginagamit ni client yung invoicing and then ang workflow niya is to deposit it to undeposited funds, kailangan po maging consistent tayo. Okay? So, i-clean up muna natin yan. Okay? Bago tayo magbago ng system. Okay? Kasi 'di ba sa sa accounting may tinatawag tayong consistency. So, kailangan consistent siya kung ano yung in-apply mo within the calendar year. Kung gumamit ka ng invoicing, gumamit ka ng undeposited funds doon sa first quarter mo, hindi mo siya pwedeng baguhin naman pagdating ng second quarter. Kasi, kumbaga, diba, sa GAAP, yung consistency dapat nasusundan natin. Okay? Pwede tayong magbago pagkatapos na ng calendar year. Okay? So, kung ginamit niya yung undeposited funds, okay, sundan lang natin. So, ito. Ayan. So, para mas mabilis, ilagay natin siya sa name or yung sa customer name. Yan. So, ibig sabihin, itong payment na to, itong invoice na to, meron siyang undeposited funds na 238. So, papasukin lang natin siya. Okay, si Ami Bird Sanctuary. Yan. So, check natin. Okay.
Ang payment date niya is, ito po, January 7, 2024. Okay? Na-deposit na siya ng, ng 8. So, ano pong dapat nating gawin? Okay? So, basta remember lang po, basta kabisado natin yung workflow, di ba? Dapat mauna si invoice, and then receive payment, and then deposit. Kaso nangyari dito, okay, na-deposit muna bago na-receive ng payment. Ano pong gagawin natin? Okay, sino pong... Dito na lang po yung date ng invoice. Okay, so check natin. Ano pong ipapalit natin? Date ng invoice? Is it the invoice po ba? Babalikan natin si invoice. Ito. Okay, so 1/6. Ano po ipapalit natin sa invoice date? Kung kailan po siya na-receive yung Okay. payment. Teka lang. Okay. Choice niyo po 'yon kung ano yung papalitan. Okay? Kung ano, basta ang importante is magkakasunod-sunod sila. Okay? For this instance, TL, excuse. Pwede kayang sa deposit 2, yung deposit 2 po i-change siya sa account. yes po. Naka-undeposited funds po kasi eh. Opo, ito po, naka-undeposited siya kasi gumagamit siya ng undeposited funds sa kanyang transaction, sa kanyang deposit. So, ang mas... Pag may payment na po, hindi po ba yan chine-change? Hindi po. Hindi po siya dapat i-change. Kasi kumbaga, susundan lang po natin siya. Ang i-change po natin is yung date. Ayan, yung mga dates. I-check niyo po yung mga dates. Diba ito? Start tayo sa invoice. Okay? So, nauna yung invoice niya, 6. Tapos, kinabukasan, may receive payment. Okay? So, deposit, 8. Okay? So, tama po ba? Ano pong dapat na gawin? Okay? So, sundan natin. Diba? Ayan. Okay. So, landscaping, tama ba si Amy Bird Sanctuary? Okay. So, iti-check po natin yan. Kasi minsan, baka mamaya, iba naman yung ina-applyan niyang invoice. Okay. So, ito, sabi niya, meron siyang payments. Okay. 101, ito, na-deposit siya ng, na-receive siya ng payment. Receive siya ng payment. Ito nga, yung 7. Okay. Na-receive niya to. Okay. Ito. Na-deposit niya. Okay. Ayan. So, sa deposit niya, ito na-receive niya ng 8. Anong date? Ayan, 8. Okay. So, tama po ba na ito yan. Yung payment niya, ma-match dito. Okay? Kasi nandyan siya, yan. Receive payment. Okay, ano pong gagawin natin? Anong iti-change na dapat natin? Payment date. Okay, so isipin natin, yung workflow, kailangan first yung ating tawag nito, invoice. Okay, sunod yung payment. Okay, sunod yung tawag nito, deposit, di ba? Dapat magma-match si deposit kasi i-reverse niya lang yung invoice, yung AR, okay, para ma-close yung undeposited funds. Okay? So, i-check natin yan, di ba? Kailangan natin yung transaction journal para makita natin. Okay? So, kung hindi pa tayo familiar, paano nakikita natin yung
yung entry na ginagawa ni QuickBooks. Okay? So, ayan, no? Undeposited funds. Diba? Okay, pumasok yung undeposited funds, nag-debit. Okay? So, clinose niya yung AR. Okay? Kasi nagbayad, nag-receive siya ng payment. Pero, di ba nga, ang undeposited funds is temporary holding account lang siya. So, kailangan natin talaga siyang i-close. Okay? Dapat natin siyang i-close. Okay? Alright. Check natin. Yan na yung ginawa niyang entry. Okay? Oops. Bakit bumalik ako dyan? Okay, bumalik tayo dyan. Wait. Saan na yun? Tayo bumalik dyan. Undeposited funds. Okay. Ito kay punta natin. Ito, di ba? Ito kay undeposited funds ni Amy yung 108. Ayan. So, ito tama naman po siya, di ba? Ayan. 6, 7, and 8. Okay? So, i-check lang natin. Okay. So, Amy Bird. Yan. 7. Mali tayo dito. Okay. So, gawin natin. I-check. Kasi ito dapat magmamatch siya. Okay? Magmamatch na to doon sa deposit. Okay? So, may mga makikita natin deposit dito. I-check natin kay reports. Okay? Duplicate natin siya. Okay? Kaya meron pa siyang undeposited funds. Check pala natin kung may pumasok na deposit dito. Okay. Pero meron na siyang, asa na ba yun? Transaction. Natin siya, ha? Anong date yun? Wala na siya kasi na-deposit na natin. Natin. Parang January 8. Oo. January 8. Okay, wala na siya. Okay. January 8. Yes. Okay. Money in. Okay, wala na siya dito, di ba? Okay. Gawin muna natin, i-undo lang natin siya. I-release lang muna natin to para masundan natin. Ito. Ito. May 408 siya. Okay. Delete lang muna natin. Yan. Okay. Na-release natin siya. Okay. So, sa transactions, bank transaction. Okay. Sort out natin. Yung 8. Okay, so nandito siya. Okay, so find match. So hanapin natin si 108. 8. Sa taas, T. Ayan po, January 7. 108. Nasa taas. Konti. Ayan na. January 7. Hindi mo makita. Ayun. Yun. Yan. Yan. Okay.
So, kaso hindi pa siya match kasi 408 yung kanyang ano. Meron pa siyang 300 na difference. Meron siyang isang, yung Jan, di ba? Sabi niya, magkano yung difference? 300 pa. 300. Oo. Si Jan yun, di ba? Yung nakamatch kanina. Ito ata. Ayan. Yan, 7 din. May pareho silang 7. So, check natin. Save natin. Yan. So, wala na siya dito sa money in, yung 408. Okay. So, punta natin si report. Saan na si report? Ito. Okay. Report. Ay. Tama ba? Ayan. Okay. So, time check tayo. 2020 na. Okay. Ayan. Classic view. Okay. So, if you have questions po, i-raise nyo na para meron pa tayong 10 minutes. Okay. TL, Opo. question lang ako. So, Opo. bale, di ba, dun sa process, dun sa flow, di ba mag-i-invoice? Sa invoice, ang entry ay ano na siya, debit accounts receivable, tapos credit sales. Mhm. And then, kapag ka nag-receive payment si QuickBooks, doon niya i-close si AR, at tapos ilalagay niya sa undeposited funds. Mhm. Opo. Di ba tama? Opo. Tama. Tapos, meron na, close na si AR, meron naman tayong nakahang na si undeposited. Si undeposited, imamatch naman natin siya sa bank kapag ka pumasok na siya. Tama ba? Imamatch na natin siya doon sa payment. Hindi na po doon sa, yun. Pag So, na-receive na sa bangko, di ba Mhm. may transaction pa yon? So, para mawawala si undeposited. Yes po, mawawala siya. So, Ayun. magsisync lang siya. Okay, kaya kailangan Ah, sundan natin siya kasi pagka hindi siya proper yung flow, yun na natin, di ba? mm-mm. Kapag hindi siya proper yung flow niya, magkakaroon siya ng sanga-sangang problema. Minsan, Oo, guys, sa, na-experience apo, na-experience ko kasi yan dahil parang in-skip ko yung flow ni QuickBooks na yung payment to QuickBooks. mm, Ina-skip ko siya. Di yung may invoice, tapos mayroon na siyang pera sa bangko. Minatch ko ngayon siya doon sa AR. Kaya tuloy, meron nga siyang nahang na undeposited funds kasi hindi siya na-clear as undeposited fund, nakahang pa din siya. mm. So kaya tama yung sinasabi mo na dapat mag-invoice ka muna tapos titingnan mo si payment to QuickBooks and then yung pagpasok ng pera sa bank account. Yes po, opo. Ayun, malinawan ako. Thank you, TL. Opo, tama siya na mag-receive payment ka muna bago mo i-match yung deposit. Kasi nga, ganun po yung workflow talaga ng invoicing. Okay? Pero yung may mga client din kasi na ini-skip. Ini-skip niya yung undeposited. Direkta siyang deposited sa bank. Yun nga po yung sinasabi ko na kailangan i-check po natin kung ano yung ginagamit na ng workflow ni client. 'Di ba? Kung halimbawang dinedirekta niya na sa deposit, tapos ikaw gusto mo pa sa undeposited na mas magulo, okay? So, sundan niyo lang kung ano yung dating ginagawa ni client. Okay? So, kung doon siya, katulad yung kay Miss Yami na client, kung yung client niya is gumagamit ng undeposited funds sa pagdi-deposit, okay?
susundan lang po natin yun. All throughout, dapat ganun yung process. Okay? So, pagka hindi niya in-skip niya yun, okay, wala pong problema. Direkta siya sa bank. Okay? So, yun lang po kasi kaya dinidiscuss natin yan kasi meron pong kayong ma-encounter na undeposited funds. Okay? So, pag hindi natin alam kung paano siya i-clean up, mag-show up lang yan dyan. Na-clean up natin yung amount through journal entry, pero hindi po natin siya totally na-clean up. Okay? Nag-gets niyo po ba? Nandun lang siya sa sa report natin, sa QuickBooks natin. Hindi yun dapat kasi pag nag-match siya, magsi-sync in siya. Okay? So, yung undeposited funds at saka yung deposit niya, kailangan mag-iisa na lang siya. Okay? So, kasi i-close niya yung undeposited funds doon sa deposit. Okay? So, ganun po siya nag-work. Kaya kailangan, i-check niyo po siya dahil pagdating dito sa reports, pagka hindi siya na-i-match maigi, let's say, punta tayo sa ibang months. Okay, yung 2023, tingnan natin. 12, 20, 31, yan. Pagdating sa report kasi minsan, let's say dito pala sa profit and loss, magsasanga-sanga siya. Tingnan natin kung merong mabas na unapplied cash payment income. Okay, pagka merong ganun, ibig sabihin yung invoicing mo, hindi proper ang workflow niya. Okay, 01, wala tayong pakita ata na example. Yan. Wala siyang unapplied. Okay. Pero anyway, ganun po siya na nag-work. Pagka hindi mo makikita yung scenario kapag within the same month. Okay? Pag nag-transition siya to another month, doon mo makikita. Okay? Within the month, hindi siya. Okay? Sa next month mo siya makikita. Or mag-create ka ng workflow mo na, let's say, 1 week lang. Kahit within the month siya makikita. Okay? Basta yung period mo, para ma-check mo kung wala talaga within the month, gawin mo weekly. Okay? So, kung may mga incorrect workflow doon, meron at merong lalabas. Okay? Pero kung ang period mo is monthly, within the month, hindi mo siya makikita. Next month mo pa makikita yung mga discrepancies. Okay? Kasi minsan, yung mga dates, okay? So, let's say, pagka nagkaroon ng transition from next month, yung mga end of the month, yan. Doon lumalabas yun. Okay? So, ayun po, pagka ganon, kailangan lang, babalikan natin kung ano yung tamang workflow. Ano po? Yung tamang workflow. Okay. So, so yun po, no? Ganun yung pag-clean up. Anyway, na-discuss ko naman yan nung last session natin sa QuickBooks Online. I mean, sa QB 1 and 2, level 1 and 2. Okay? So, yung detail kasi we have a strict time po talaga. So, yung ating assignment, okay, ibibigay ko po sa Discord. Okay? So, meron akong assignment dito na prepare. Nasaan na ba yun? Ito ata. Ayan. Okay. Nakikita niyo po ba yung aking screen? Yes, Yes TM. po. Okay. So, meron itong
dalawa. Ito is, magre-record po kayo ng vehicle. Okay? So, ito yung kanyang amortization schedule. Ayan. I-send ko po yan sa inyo. Okay? So, meron dyan yung kung magkano yung amortization niya, yung amount ng vehicle, amount ng finance, yung total payments, yan. So, i-record nyo po yan. Bali, actually, dalawa po itong ibibigay ko sa inyo na PDF. Okay, nasaan na may isa? Dalawa yan. Ano ba makita yung isa? Ito yung una, PDF na to, ito yung asset niya, vehicle asset. Yan, i-record nyo po yan. Okay, so dalawang scenario po ito. Kasi nag-refinance siya. So mako-cover natin kaagad dalawang scenario. Okay, so una yung dito sa PDF na to, ito yung una niyang finance. Okay? Dito siya nag-loan ng vehicle. Tapos nataasan siya, nag-refinance siya. Dito sa next na yung sa first community. Saan na ba yun? Ayan. Ayan. Ito yung first. Second, refinance company, financing company. Okay? So, dalawa po yung scenario na yan. So, pag-aralan nyo po, okay? So, dito matitwist yung ating analyzation skills. Okay? Kasi, ibabato lang to sa inyo ni client. Okay? So, ito, meron akong kinuhang bagong vehicle, paki-add sa books. Okay? So, kung paano tayo mag-analyze ng isang report, okay, na binato sa atin ni client, kung paano natin gagawin sa QuickBooks. Ito po yung i-discuss natin next week. Na po? Okay po ba sa inyo to? Okay po, TL. So, bali, sa Discord na lang po natin ilagay. Okay. Yan. Okay. So, next po. Okay. Ayan. So, ayan na. Yung assignment na po. Nakikita nyo pa rin yung aking screen. Hello? Oo, Yes po. okay. Yes po. Okay. So, yung assignment, ibigay ko na. So, gawin niyo po yan. Lalagay ko sa Discord. And next. Okay. So, hingi lang po ako ng takeaways. Kahit 1 or 2 lang. Sino po bang pwedeng mag-share? Okay. Kung... So ako na muna TL para mabilis. Po. Yun nga, naging malinaw sa akin yung workflow pagdating doon sa yun nga yung undeposited funds. Kasi doon sa experience ko, alam mo ba TL ang ginawa ko doon? Dinilit ko yung yung sa payments to QuickBook para lang mag-match. Grabe, dinilit ko. Pero, nabalanse ko naman siya. So, pero at least ngayon, malinaw na sa akin yung dapat palang ginawa ko. Kasi syempre, pag una, di ba, tira ka lang ng tira, pindot lang ng pindot. Hanggang sa, na-realize ko din na, uy, doble-doble yung entry, parang gano'n. Tapos hindi ko ma-delete yung isang account na supposedly wala doon. So, yun yung takeaway ko. Nagkaroon siya ng linaw sa akin. Yung talaga, importante talaga yung workflow. Maintindihan yung workflow. So, yun lang. Salamat, EL. Thank you po at naliwanagan. Okay, so thank you very much, Miss Yami. Overtime na tayo, okay? So, pa-feedback na lang po. Okay, sa Discord, feedback po kung ano yung na nakita nyo sa ating webinar for today para naman ma-improve natin kung ano yung dapat pang i-improve. May kailangan pa kayong
or may gusto pa kayong matutunan, message nyo lang po sa Discord. Okay? So, para magkaroon tayo ng mas magandang webinar, we need feedback from you po. Yan. Okay? Next, ayan. So, yung Monday motivation natin. So, start where you are, use what you have, do what you can. Okay? So, do it afraid. Sabi nga, di ba? So, kung ano po yung meron tayo ngayon, mag-start na po tayo. Okay? So, ayun lang. And thank you very much po. And I'll see you next week. Okay? And di-discuss natin yung assignment. Okay? Ay, wala pa tayong picture. Miss Fritz, pahasuyo na lang po. Ayan. Yan, sige po. So, mga kaya mag-open ng cam, open po kayo and wow, sarap naman po dyan, Miss MJ Bellarmino. Ayan, punain muna natin ang first page. Yan, si Miss Karen mukhang nasa Japan eh. Ayan, sige po. Ayan, page 1 hanggang 3 tayo na. And 1, 2, 3. Ayan. Page 2. Sino naka-open niya? Ayan, si Miss Babes, Sir Honey. Smile lang. So, 3. Ayan. Thank you po, Instructor Annalyn and everyone. Ayan. Thank you very much po. Thank you. Bye. Thank you po, TN. Thank you. Thank you Bye po. po, Bye everyone. TL Annalyn. Bye everyone. Thank you. Bye everyone. Miss Fritz, tama po ba? Same Discord tayo? Same time? Yes po, same Discord. And I think yung iba nakapag-fill up na ng attendance. And for tomorrow po pala ay Basic Accounting Level 3 and 4. See you po! See you po sa level 3 and 4 ng Basic Accounting. Thank you. Back in the rear view, got the pedal to the gas and the clear view. Yeah, seeing straight when I'm near you. Yeah, lead the way with the clear view. I ain't looking back in the rear view, got the pedal to the gas and the clear view. Ooh, seeing straight when I'm near you. Ooh, lead the way. I ain't looking back in the rear view, gets me when I fall the times that I appeared to. I had to give up my life to see the future was bright. I know you read me my rights, so Lord, no ceiling, they can touch me, that's why no stealing. They don't want the smoke, hey, I'm steaming, I'm healing, I'm freeing. I ain't ever going back, no, no, no. Pedal to the gas as you lead me.